Mga kwentong pambata. Fen McCool. Sa mga burol ng Ireland, naniniraan si Fen McCool, isang palakaibigang higante na may malaking puso at mas malaking pagmamataas. Isang araw habang nag-aalmusal siya kasama ang kanyang asawa, Finn, meron kang deklarasyong laban mula sa Scotland? sino kaya ang sapat na tanga para hamunin ako? Si Donner. Sabi niya, ang reputasyon mo raw ay labis na pinalaki. At ikaw ay puro yabang at katahang kwento lang. Nagbuhat ako ng batong kasinlaki ng ating kubo. At nakipagbuno ako sa 3 baboy ramo habang nagjajagil ng palaka. Nadulas ka sa ilog at nahulog sa kulungan ng babera mo. Ang palaka nahulog sa supot mo. Ang punto ay hindi ko pwedeng hayaang manatilang insultong ito. Magtatayo ako ng tulay patawid sa dagat at tuturuan ko siya ng leksyon sa paggalang. Isang tulay patawid sa dagat, aba, parang makatwiran naman at hindi sobra-sobra. Inaabit nila ang kwentong ito sa loob ng maraming siglo. At sa gayon, sa kumpiyansang taglay ng isang higanteng hindi nagkakasalubong ng problemang hindi niya kayang suntukin, sinimulan ni Finn McCool ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi namin sinasabi yun, siya ang nagsasabi. Kinuha ni Finn ang isang napakalaking heksagonal na haliging basalt, itinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo at inihagis sa dagat. Isa na! Ilang libo na lang ang natitira. Finn, naganda ako ng tanghalian. Magpahinga ka na. Malapit na! 40 milya na lang! Alam mo, may kakaibang ideya na tinatawag na pagkuha ng tulong. At ibahaging tagumpay. Kailaman hindi. Bukod pa rito, personal na ito ngayon. Naisip mo na ba kung anong gagawin mo pagkaharap mo na siya? Kaunting kahangahangang pagpuporma. Marahil magbuhat ako ng mabigat. Atras siya kapag nakita niyang hindi maikakailang presensya ko. Sige, dahan-dahan lang tigre. At paano kung hindi siya umatras? Haharapin ko iyon kapag literal na natatawid ko ng tulay na iyon. Naiugnay mo na ang 2 lupain. Kamangha-mangha, Finn! Salamat! Pakintay muna ang palakpakan hanggang matapos kong talunin ang banta mula sa Scotland. At tignan mo muna kung anong kakaharapin mo. Hindi posible! Higante siya! Ang hinlalaki niya ay kasing laki ng hita ko! Yan, aba, tiyak na masustansya siya at mabigat ang katawan. Ano ang ginawa ko, Ona? Binigyan ko siya ng madaling daan papunta sa ating pintuan. Ipinagkaloob ko ang sarili ko sa kanya parang pagkain na madaling ihatid. Finn, Hindi ko siya kayang labanan. Tingnan mo ko, normal na higante lang ang laki ko. Siya naman, para siyang sobrang higanteng pambihira. Finn, umuwi ka na, ngayon din, at magsimulang mag-ahit. Mag-ahit? Para saan naman? Magtiwala ka sa akin, may plano ako. Ikaw ang utak ng operasyong ito. Palagi ka ng ganoon. Sa wakas, inamin na niya. Ngayon, takbo! Isuot mo to bilang ating napakalaking sanggol. Ating ano nga ba? Masyadong malaki si Donner para labanan, pero paano kung isipin niya na mas malaki ka pa? Makikita niya ang isang sagol na kasing laki ng ganap na higante at iisipin niyang ama nito ay tiyak na napakalaki rin. Sobrang nakakatakot para harapin. Talaga namang napakatalino niyan. Alam ko, ngayon pumunta ka na sa higaan. Handa na ang operasyong magpanggap na sanggol. Pagdating niya, kumilos ka na parang sanggol. Maging kaakit-akit sa nakakatakot na paraan. Parang napakalaki naman itong sanggol. Gugu-gaga! Perpekto. Talagang nakakatakot. Isang sanggol na may balbas. Haha! Sige, good luck. Finn McCool, nandito ako para sa'yo. Buksan mo ang pinto. Sige bata, oras na para magpakitang gilas. Nasaan si Finn McCool? Nasa gubot ang asawa ko para sa mga supply. Dapat babalik na siya sa anumang oras. Gusto mo bang maghintay sa loob? Papapasukin mo ba ako? Siyempre! Nasaan ang aking ugali? Napakatagal mo nang naglakad. Ingatan mo ang ulo mo.
Napakabilis itinayo ng asawa mo ang tulay na yon. Ang tulay na iyon, 3 araw na niya ginawa. Sabi niya magandang ehersisyo daw. Itinatayo niya ang mga ito bago mag-almusal. Bago mag-almusal? Ano ba itong? Yan ang aming anak, si Munting Oshin. Gusto mo ba siyang makilala? Iyan ba ang sanggol mo? Gugu! Gaga! Hindi ba napakaganda niya? Medyo masungit siya ngayon. Tinutubuan ng ngipin. Kinagat niya ang 3 puno ng oak kahapon. Ang ama niya ay kumukuha ng punong oak para kanyang kagatin. Puno ng oak? Gusto mo ba siyang kargahin? Hindi. Ibig kong sabihin, ngayon, hindi. Salamat. Ayokong istorbohin siya. Nako, gutom na siya. Kukunin kong kanyang merienda, nagiging masungit siya kapag nagugutom. Heto na, mahal ko. Kinuha ni Finn ang cradle cake at kinagat ito. Tumamang kanyang mga ngipin sa bakal ng kawali at sumigaw siya. Pero naalala niyang siya ay sanggol at ginawang iyak ang sigaw. Aba, ayaw niya yan. Masyadong malutong. Heto, subukan mo itong isa, mahal ko. Napakamapili niya. Gusto lang niya yung mga malalambot. Pero pag uwi ni Finn, kakain siya ng malutong. Pati na ang mga bakal na kawali. Ang asawa mo kumakain ng bakal na kawali? Sabi niya, nagbibigay iyon ng kakaibang lasa, nakakatulong palakasin ng kanyang mga ngipin at nagpapalakas ng kanyang katawan. Marami ako dyan. Gusto mo? Hindi. Hindi ako gutom. Muling nagkaroon ng reklamo si Finn. Hinampas ang kanyang mga paa. Si Finn, gamit ang kanyang napakalaking paa, pinadyak ang malaking piraso ng kahoy ng duyan at lumipad ito sa buong sahig. Oh, Diyos ko! Ang lakas mo ngayon! Parang ama mo lang. Tungkol dito, nakikita ko na si Finn papalapit sa burol. Oo, siya na nga yun. Kita mo ba? May mga dalang-dalawang bundok. Si Binandon na rin nagmadaling lumapit sa bintana habang tumingin siya sa walang lamang tanawin. Saka muling ibinaling ang tingin sa sanggol na nasa duyan. Mabilis na nagtakbuhan ng kanyang isipan. Abalang nagkalkula. Alam mo ba, may bigla akong naalala. May naiwan pala ako sa Scotland. Isang bagay na mahalaga, napakahalaga, sobrang mahalaga. Sigurado ka ba? Malulungkot si Finn pag hindi ka niya nakita. Malapit na siyang dumating. Matagal na niyang pinagain sa iyo ng kanyang nakakabasag na pagkikipagkamay. Hindi. Kailangan ko na talagang umalis. Pagsabi na lang sa kanya ang aking pagbati. At sabihin mo na, malinaw na siya ang pinakadakilang higante sa lahat ng lupain. At ako'y nagkamali na hamunin siya. Biglang lumabas si Binandoner ng kubo at tumakbo patungo sa causeway na may nakakagulat na bilis para sa isang kasing laki niya. Dapat ba natin siyang pigilan? Manood ka lang. Pinanood nila habang narating ni Binandoner ang causeway at sinimulan niyang iurakan ang mga bato ng buong lakas hanggang sa magkabayak-bayak ang mga ito. Ang aking napakagandang tulay! Ating ligtas na tahanan? Tama rin! Sa kalaunan, ang tanging natirang bahagi na lang ang mga pinakamalapit na magkabilang pangpang, ang giant causeway sa panig ng Ireland at ang naging Fingal's Cave sa panig ng Scotland. At kaya't tumakas si Binandoner pabalik sa Scotland. Sinisira ang causeway upang matiyak na si Finn, o mas tama, ang nakakatakot na malaking anak ni Finn ay hindi na makakasunod, hindi na siya muling bumalik at hindi na muling nagtagbo ang dalawang higante. Siguro dapat kitang pasalamatan sa pagsakip sa buhay ko. Iniisip mo bang? Talagang dapat kitang pasalamatan sa pagsagip sa buhay ko. Napakatalino mo. Matalino. Ang pinakamatalinong tao sa buong Ireland. At? At marahil hindi ko na dapat hinamon ng mga taong hindi ko naman talaga kilala dahil lang sa aking ego. Progreso na yan. Tingnan mo, natututo at umuunlad ka na. Alam mo ang pinakamalupit na bahagi? Ang malinis mong mukha? Haha, hindi. Kundi yung ginugol mo ang ilang linggo para gumawa ng isang bagay na tumagal lang ng isang hapon. Oo, tama. Iyon nga. Pero iisipin ng lahat na natakot siya sa akin dahil sa aking lakas. Mas gusto mo bang malaman nila na nagsuot ka ng bonnet at umiiyak na parang sanggol? Tama ka. Napakakapani-paniwala ko bilang isang sanggol. Sapat na ang ginawa mo. Napaka-cute ko. Nakakatawa ka talaga, pero epektibo. Ona,
Iniisip ko, ang lakas ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kalakas mong buhatin o sumuntok ng malakas. Minsan ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay aminin na kailangan mo ng tulong at maging matalino na tanggapin ito. Finn McCool, ito ba ay karunungan? Huwag kang masanay. Pero, salamat muli sa paggamit mo ng utak mo habang ako'y umaasa lang sa lakas ko. Magandang kupunan tayo. Iyong lakas, akin ang strategiya. Ang aking lakas at ang lahat bilang ikaw. At kaya't nanatili ang Giant's Causeway bilang isang alaala, hindi ng lakas o kayabangan, kundi ang kapangyarihan ng pagtutulungan at kaalaman kung kailan humihingi ng tulong.